Mga kapuso, as of 6 a.m., ganito po ang sitwasyon dito sa Caduantete National High School dito sa Macabebe, Pampanga. Makikita po ninyo ay talagang lubog sa baha ang isang bahagi ng kanilang eskwelahan. Kahit na balik eskwela na mga estudyante, ang baha rito nako tila walang break. Dahil nga po kahit na hindi naman umulan at maayos ang ating lagay ng panahon sa ngayon, makikita po natin na talagang lubog sa baha. Papakita ko nga po sa inyo, itong isang bahagi ng o hilera ng mga classroom dito, talagang hindi na po nagagamit dahil lubog sa baha. Makikita ninyo itong mga upuan, yung mga armchair nila, nako, nakasalansan na lang dito dahil nga talagang nalubog na sa baha. So ito, sayang tong classroom na ito, no? Sa halip na magagamit, pwede pa po sana rito ang ilang mga estudyante, ay hindi na po siya nagagamit dahil nga po lubog sa baha. Kahit na, gaya ng binanggit ko, maganda yung lagay ng panahon, no? Hindi na po kasi humuhupa yung baha dito sa partikular na bahagi na ito. At ito rin pong nilalakaran kong ito, ay may katabing ilog, kaya isa po ito sa nagiging sanhi ng problema ng paaralan. Kaya talagang pag tumas daw yung ilog, damay din po yung kanilang eskwelahan. So sa ngayon po, meron pong 22 classrooms na nagagamit ang mga junior and senior high school. Pero may mahigit 1,000 po silang estudyante, no? So gaano kalaki ang impact nitong problema na ito sa kanilang eskwelahan? Para bigyan po tayo ng kasagutan, makakausap po natin ang kanilang school principal na si Sir Raul de Maculangan. Magandang umaga po sa inyo, Sir Raul. So magandang umaga. Salamat po sa pagpapaunlak po. Opo. Una po sa lahat, gaano na po ba katagal itong problema po ninyo na lubog sa baha? Itong partikular na bahagi po ito ng inyong eskwelahan. Pagdating ko na dito, Which was when? 2022, so ganito na po yung sitwasyon. Paano po nagsimula? Every time po kasi na magtataas tayo yung highway, naiiwan yung ating school. Kaya talagang mababa po yung school. And pagdating ko, yung baha actually hanggang dito before. So nakapagtambak lang po tayo ng ilang portion. Kaya nagagamit na po namin yung mga mando doon. Paano nyo po sinubukang solusyonan itong problema ng baha rito? Ang una, we requested classrooms from the national government, and before may nag-soil testing, and we hope for that na 20 classroom ang mabibigay sa atin. But then, nagkaroon nga po ng problema sa national government, at sinusunod na po ng ating gobyerno yung Mandanas Doctrine na yung pagpapagawa ng classroom building ay sa local government. And sabi naman po ng provincial government, mayroon po kaming 6 hanggang 8 classrooms. Pero wala pa po. Tinibag na po natin yung Dinemolish mababa. Na po yun. And naghihintay po tayo. So ito rin po, balak nyo rin po i-demolish, tapos lagyan na lang ng bagong classrooms? If mangyayari yun. Oo. Pero paano po kayo nag-adjust ngayon? Kasi syempre sabi, nagkaroon daw ng kakulangan ng mga classrooms dahil sa ganitong sitwasyon. Dahil sa kakulangan ng classrooms, yung double shift, yun ang ating ipinatutupad. Kasi hindi nga kakayanin ng mga classrooms natin yung volume ng mga learners. So instead na whole day, nagiging half day na lang? Ganun ang mangyayari. Paano po ang nangyayari sa kanilang learning? Hindi kasing po ng whole day yung klase. Pero kulang kasi, sa natututunan, gano'n? Ganun po. Kulang talaga yung naibibigay na learnings ng ating mga kasamahang teacher. Gaano ka man kagaling, hindi ganun kaano yung maibibigay mo sa mga bata. Sir, huli na lang. Ano po yung panawagan po natin sa national government, sa local government, dahil sabi niyo po nag-request na kayo pero tila walang aksyon? Same pa rin po yung ating mga ni-request. Hopefully, na ano po? Halimbawa po yung protection slope dito sa likod, para naman po dito sa building nating malaki. And again, yung classrooms pa rin po na need natin. Baka sakali na bumalik yung marami pa nating estudyante before. Kasi nung maraming estudyante talaga dito noon. Kaya lang dahil sa ganyang pagbaha, so marami po ang lumipat ng lugar at hindi na po bumalik pa. Alright. Maraming pong salamat. Ayan, nakita niyo po mga kapuso, isa rin po ito sa mga problema at nagiging impact, epekto ng
problema natin sa mga flood control projects na tila hindi rin po nagagawa ng paraan maging dito po sa bahaging ito ng Macabebe, Pampanga. Maraming salamat po, Sir Raul Limaculangan po, ang principal po ng ito pong eskwelahan na ito para sa impormasyong binigay niyo po sa amin. Ingat po kayo, sir.